Okay mga tol, para mas maunawaan pa natin at para mas maintindihan pa natin, no? Para if ever na meron kang kaibigan na pro-China, alam natin kung anong isasagot natin sa kanila. Ito, panoorin natin, no? Dito sa balita sa GMA. Ano nga ba ang papel, no, ng mga sundalo, mga militar ng Amerika, no, dito sa West Philippine Sea? No? Kasi malamang sa malamang, baka ilan sa inyo may mga kaibigan pro-China at binabara ngayon ang administrasyon o binabara ngayon ang ating AFP o baka binabanatan nila AFP natin kasi nagpapapasok tayo ng mga foreign military katulad na lamang ng mga sundalo ng Amerika. Dahil nga kumpirmado na at kinumpirma nga ni US Defense Secretary Lloyd Austin na meron na ngang binuo ang Amerika na tinatawag na US Task Force Ayungin, no? Ano nga ba talaga ang totoong papel nila, no? Ito ba ay para maghanda para sa kung sakasakaling makikipaggera ang China na nakahanda ng mga sundalo o mga sundalo ito ba mga aaresto sa mga illegal na mga Chinese na papasok dito sa ating West Philippine Sea. No? Marami kasing kuro-kuro ang naglilipa na o naglalabasan. Ngayon, para mas maintindihan natin, panoorin natin itong balita mula rito sa GMA. Alright, no? Samahan ninyo ako mga tol. Bigyan natin din to ng komentaryo, ng reaksyon, at ng syempre ng opinion mga tol, no? Ikaw pwede ka rin magbigay ng opinion sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Para mas masuportahan ang ating sandatahan sa mga aktibidad sa South China Sea, makakatuwang ng Pilipinas ang isang task force na binuo ng Amerika. Yan binuo ng Amerika para mas masuportahan yung ating mga sundalo, no? Balikan natin. Makakatuwang ng Pilipinas ang isang task force na binuo ng Amerika, ang US Task Force Ayungin. Ano naman kaya ang magiging papel nila sa mga misyon ng ating Armed Forces of the Philippines? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Iba-iba kasi mga mission dyan eh. Halimbawa na lang yung paghahatid ng supply dito sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre at marami pang ibang mga misyon, no, na kadalasan mga tol is nakakabangga natin dito in China dahil nga talagang ayaw nilang kilalanin yung karapatan natin dito sa West Philippine Sea. Kontrobersyal ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea dahil dito nakasadsad ang BRP Sierra Madre, ang barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng Philippine Navy. Parang ghost ship na siya, no? Pero outpost yan mga tol. Para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea bilang bahagi ng exclusive economic zone nito. Sana may gawin ng Pilipinas mga tol para maano natin to, maisaayos natin to. Kasi biruin mo mga tol, inaangat dito ang bandila ng Pilipinas. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ang barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng Philippine Navy para igiit ang karapatan ng bansa sa West. No? Diba? Inaangat dito bandila ng Pilipinas. Kumbaga nagre-represent to mga tol at tanda ito, markings, diba? Na part to ng teritoryo ng Pilipinas. Meron tong meron tong bandila ng Pilipinas mga tol eh. Tapos kung ganito ang itsura ng barko, kinakalawang, nabubulok, nakasadsad, kumbaga parang nire-represent ka rin ito mga tol kung ano yung kakayanan ng Pilipinas eh. Diba? Sana maano natin to mga tol, matugunan to ng gobyerno, mapaganda, magkaroon ng permanent shelter dyan. Diba? Kasi sa kahit sa among tignan mga tol, halimbawa na lang wag na nating isama dito sa barko. Diba? Paano mo i-represent kung anong klaseng buhay meron ka? Kung sapatos mo bulok, butas. Kung damit mo gusot-gusot, butas-butas. Diba? Wala kang ayos ng buhok, wala kang ayos ng sarili mo. Tapos mare-represent mo bang meron kang magandang kalagayan sa buhay kung gano'n ang itsura mo? 'Di ba hindi? So gano'n din dito mga tol. Anong inire-represent nito ng kalagayan ng mga sundalo natin? O kalagayan mismo ng gobyerno ng bansa natin? 'Di ba? Anong inire-represent ng mga military base ng China mga tol? 'Di ba ang lalaki ng mga building nila, ang gaganda? Anong nire-represent nun? Malakas sila, powerful. Tayo nung nire-represent kung ganito outpost natin. Do meron tayong Pag-asa Island, mga tol, di ba? Pero maliit parang din yun kung ikukumpara mo sa mga isla ng China ang itinayo nila. Philippine Sea bilang bahagi ng exclusive economic zone nito. Pero dahil inaangkin din ng China, makailang ulit nang nakaranas ng karahasan
ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sobra, halos di na nga natin mabilang eh. Kaya bago sa pandinig nang banggitin ng bumisitang si US Defense Secretary Lloyd Austin ang pagkakaroon ng isang anyay task force ayungin ng Amerika. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Austin na sa pagbisita niya sa Command and Control Fusion Center sa Palawan, nakausap at pinasalamatan niya ang mga Amerikanong sundalo ng US Task Force ayungin. Ano nga ba ang US Task Force ayungin at ano ang papel nito sa misyon ng AFP sa West Philippine Sea? Na ngayon ay kinukonsidera na ng ating bansa na magdagdag pa o dagdagan pa mga tol yung mga naka-standby mode na mga US troops o mga sundalo ng Amerika. Sa isang pahayag, sinabi ng US Embassy na nalalakas ng task force ang koordinasyon at interoperability para suportahan ng AFP sa mga aktibidad nito sa South China Sea. Naayon daw ito sa kooperasyon ng mga puwersa ng Pilipinas at Amerika tungo sa pagkakaroon ng malaya at bukas na Indo-Pacific region. Hindi nagbigay ng detalye ang Joint US Military Adjudication Group kung ilang sundalo ang nakadeploy sa task force ayungin. Okay, so hindi natin alam kung ilan sila mga tol. Kung daan-daan ba, libo-libo, hindi natin alam. Siguro hindi naman naaabot ng libo-libo, no? Pero at least alam nating meron. At balak pa nga ng ating bansa na dagdagan pa. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi sasama sa mga misyon sa West Philippine Sea ang mga miyembro ng Task Force ayungin. Okay, ibig sabihin hindi sila sasakay doon sa mismong barko o kaya magdadala ng sariling barko na naka-escort sa atin kapag may mga misyon ng ating mga sundalo. Like for example, mga tol, maghahatid tayo ng resupply mission. 'Di ba? Maghahatid tayo ng resupply doon sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. For example lang 'yan walang mga sundalong Amerikano doon sa resupply boat at walang mga sundalong Amerikanong nakasakay sa ibang barko na sumusunod lang. Pero 'di ba? Ando doon sila nakamonitor, no? Nakamonitor yan sila sa pamamagitan siguro ng radar, sa pamamagitan siguro ng drone, sa pamamagitan siguro ng maraming kasangkapan. No, which is magbibigay din siguro ng deterrence, no, sa China na teka, di tayo pwedeng lumapit dito, may nakamasid sa ating may nakamasid sa ating Amerika, 'di ba? Pero tutulong ito sa pagbibigay ng impormasyon tuwing may misyon ng AFP Western Command sa West Philippine Sea. Nakamonitor. ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng information about that. Actually, sinasabi ni Secretary Anyo, kayang-kaya namang gawin niya ng kapwa nating Pilipinong sundalo eh. Ito lang sa tingin ko lang meron pang mas malalim na papel. No, na hindi na siguro kailangan pang sabihin sa media, hindi na kailangan pang isa publiko. At wala naman na siguro dapat pang makaalam, confidential na lang yun sa kanila. Kasi yung mga ganon, maritime domain awareness, kaya namang gawin ng mga sundalong Pilipino rin yun eh. On actual direct participation, it is purely Philippine operation. The Westcom supported by the Philippine Coast Guard. Sa isang statement naman, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang mga Amerikanong sundalo sa Palawan ay nagbibigay ng technical assistance. Pinalalakas daw nito ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime domain awareness na mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at aktibidad para protektahan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Good dyan. Ang maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal hindi na nagulat na may ganitong task force ang Amerika sa Pilipinas. It's not surprising. These are, kumbaga, operational details. No? There's no need to be so concerned about. As long as it contributes to the overall defense and security of the Philippines. Para sa GMA... Diba? Wala nang dapat ireklamo pa dyan kahit yung mga pro-China. Lalo-lalo na kung Pilipino kayo. Diba? Ano pang irereklamo nyo para naman to sa bansa natin. Maliban na lang kung hindi nyo kinikilalang bansa natin tong Pilipinas. Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.